menu na pwedeng mamili lang po kung sino yung target ang gustong gipitin habang pinapaligtas yung iba, mga kababayan. Kapag napatunayang sinungaling sila sa isa, di ba, mga kababayan? So ang sikat po na legal maxim na falsus in uno, tulad ng sinabi natin kanina, falsus in omnibus, false in one, false in everything. Nangangahulugang kung may mali na by analogy, hindi ginalaw at hindi pinasampaan ng kaso si Legarda, si Mark Villar, si Chis Escudero, tapos si Villanueva. At ang iba pa, dahil alam ng kapitan na walang katotohanan, yun ang ginawa ng punong barangay. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Pero po mga kababayan, si Dante Maravillas. So ang sabi sa balita, gagawing witness daw yung 18 mga sinungaling. At ang target si Martin Romualdez. Ngayon ang ating tanong, bakit si Martin lang yung tinatarget nila? Kasi mga kababayan, kung yung mga akusasyon at testimonya nitong 18 Malita Boys ay hindi pinapaniwalaan at hindi ginagamit upang kasuhan ang iba pang mga malalaking opisyal na idiniin nila, walang anumang legal na rason mga kababayan upang paniwalaan at gamitin ito laban kay Martin Romualdez. Tama po? Ang hustisya po ay hindi po isang menu na pwedeng mamili lang po kung sino yung target ang gustong gipitin habang pinapaligtas yung iba, mga kababayan. Kapag napatunayang sinungaling sila sa isa, ibig sabihin peke, mga kababayan, yung buong kwento. Falsus in uno nga. Falsus in uno, falsus in omnibus. False in one, false in everything. So kapag sinungaling po sa isa, hindi dapat paniwalaan kay Martin Romualdez yung kanilang kwento. So ang kredibilidad po ng isang saksi ay buo at hindi pwedeng tayi-tayiin. Kung napatunayan po na paulit-ulit silang nag-iimbento ng mga kwento, nagbali-baliktad at nagmali-mali ng salaysay laban sa napakaraming opisyal ng ating gobyerno, ang buong katotohanan ng kanilang testimonya ay hindi po panipaniwala. Gumuho na po siya sa ilalim ng batas at hindi na dapat tanggapin ng korte, maging ng ombudsman, mga kababayan. Puno po ng sablay yung testimonya ng 18 Maleta Boys. Mali-mali na mga statements. Hindi lang po isang beses nagkamali yung grupong ito sa pagpapaabot ng mga testimonies. Sa kanilang unang pahayag, idiniin at idinawit nila si Senator Loren Legarda at saka si Senator Mark Villar sa milyon-milyong cash deliveries, di ba? Idinawit din nila si National Security Advisor Eduardo Anyo na nag-file po ng cyber libel, di ba? Kalaunan kinasuhan po sila. Kung ang mga pangunahing detalye ay kaya nilang bawiin at baguhin, malinaw na ang kanilang mga salaysay, mga kababayan, ay gawa-gawa lamang. Binawi yung yung kay Loren Legarda, di ba? May mga kaso na sinampa, mga kababayan, sa kanila, cyber libel at saka perjury. So ang Department of Justice ay opisyal nang nag-aproba sa pagsasampa ng mga kriminal na kasong perjury at saka cyber libel laban sa 18 Malita Boys at sa kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Ito ay matapos na mapatunayan ng NBI at saka ng DOJ, mga kababayan, na sadyang mapanira, imbento at walang basihan ang kanilang mga pampublikong paratang laban sa mga opisyal ng gobyerno. So sila, mga kababayan, lumalabas certified na mga sinungaling
sa mata ng batas. Di ba, mga kababayan? So ang sikat po na legal maxim na falsus in uno, tulad ng sinabi natin kanina, falsus in omnibus, false in one, false in everything. Nangangahulugang kung may mali na mga kababayan sa kanilang mga sinabi, anong rason na paniwalaan pa natin yung kanilang sinasabi? Sa law of evidence mga kababayan, ang credibility ng isang tao ay isang indivisible trait. Hindi ito pwedeng hatiin, i-splice. Kapag ang isang saksi mga kababayan ay napatunayang sadyang nagsisinungaling o nag-imbento o nagpaiba-iba ng kanyang kwento sa isang material na bahagi ng kanyang naging testimonya, tulad ng pagdawit niya kina Ligarda at saka kay dating Secretary Anyo, at maging sa pagsisinungaling sa kanilang status bilang militar, members ng Marines. Ang buong salaysay ay nawawalan mga kababayan ng integridad sa batas. Hindi pwedeng dideklara mga kababayan ng ombudsman na ang mga saksing ito ay sinungaling kapag nadawit ang ibang mga opisyal. Pero biglang credible kapag si Martin Romualdez ang itinuturo. Hindi pa pwedeng ganon. Pag si Martin pala ang itinuturo, credible yung witness. Pero pag si Loren Ligarda, hindi credible kay Loren. Binawi eh. Sa mismo mga nilagdaang affidavit po ng 18 mga maleta boys, hayagan nilang dinawit at isinulat ang mga pangalan ni na Senator Loren Ligarda, pagkatapos si Mark Villar at iba pang mga personalities bilang tumanggap daw ng pera, mali-malitang pera. So kung ang layunin po mga kababayan ng ombudsman ay buong pusong pagpapatupad ng batas, ang iisang affidavit na ginamit kay Romualdez ay dapat automatiko po na nagbunga ng magkakaparehong kaso at saka preliminary investigations laban kina Loren Ligarda at saka kay Mark Villar. Di ba dapat ganon? So kung ang paratang sa mga nabanggit at itinuring na walang basihan, may logical extension, ang paratang sa parehong dokumento laban kay Martin Romualdez ay dapat wala ring basihan mga kababayan. Nandito tayo sa tinatawag na legal fallacy ng selective prosecution. May dalawang blue ribbon kasi yung isa legit, yung isa siyempre bogus. So ang report mga kababayan ni Senator Ping Lacson, pag-usapan natin sa linabas mga kababayan na partial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim po ni dating Senator Ping Lacson, hayagan ding nakaladkad at idinawit ang pangalan ni na Senate President Chis Escudero at saka ni Senator Joel Villanueva kasama ang iba pang mga opisyal. Ang investigasyon ni Senator Pia Cayetano naman po, sa hiwalay naman po na pagdinig sa ilalim ng pamumuno ni Senator Pia Cayetano, formal ding dinala at inilatag ang 18 mga maleta boys ang lahat ng kanilang mga akusasyon at dinawit ang mga malagang listahan ng mga iba't ibang personalities mga kababayan. Ngayon, ano yung central argument ng batas mga kababayan dito? Kung ang mga opisyal na ulat at aligasyon mga kababayan mula sa dalawang magkaibang Blue Ribbon Committee hearings na ito ang gagawing opisyal na basihan para sa usigin ang isang tao, dapat ay may malawakang pagsasampa ng kaso sa lahat ng mambabatas na nandoon mga kababayan sa lista. Bakit tahimik, libre at ligtas sina Chis Escudero, Villanueva at ang lahat ng dinawit sa committee ni Pia Cayetano? Yan ang tanong mga kababayan. Ang paghihiwalay at paggigipit lamang kay Martin Romualdez habang pinaliligtas ang iba ay hindi prosecution po. Ito ay malinaw na persecution at tayagang panggigipit at
masasabi natin pinopolitika, mga kababayan, panggigipit sa politika. Ngayon, para mas madaling magets ng ordinaryong mga mamamayang Pilipino, isipin mo na lang po, may isang tao na nagsumiti ng listahan sa barangay at sinabing magnanakaw daw sina Senator Loren Ligarda, Senator Mark Villar, Senator Tito Sen, Senator Tulfo, pati sina Senate President Chis Escudero, former Senate President pala, Chis Escudero, at saka si Senator Joel Villanueva. At lahat ng mambabatas na pinangalanan sa affidavit. Ngayon, ang ginawa po ng kapitan, by analogy, hindi ginalaw at hindi pinasampaan ng kaso si Ligarda, si Mark Villar, si Chis Escudero, tapos si Villanueva. At ang iba pa, dahil alam ng kapitan na walang katotohanan, yun ang ginawa ng punong barangay. At nagsisinungalingan niya. Nagsisinungaling lang niya yung nag-akusa. Pero ang nakapagtataka, si Martin Romualdez lang ang pilit na kinasuhan ng kapitan gamit ay yung parehong listahan. Yung iba, pinawalang sala. Wala man ang kasalanan nito niya. May kasalanan. Paano nangyari yon? Na yung lista kasama yung mga nabanggit natin mga senador at iba pang mga personalities. Pero ang pilit na dinidiin ng kapitan, si Martin Romualdez. Tama ba yon? So kung talagang totoo at kapaniwala, mga kababayan, ang kwento ng mga Maleta Boys, dapat lahat ng pinangalanan nila wala sa kanilang affidavit hanggang sa 2 Blue Ribbon investigation ni Ping Lacson at sa ni Pia Cayetano ay nakasuhan rin. Dapat nakasuhan rin ngayon, mga kababayan. Pero dahil malaya at ligtas ang lahat ng iba pang personality doon na binanggit ng mga Maleta Boys, ibig sabihin mismo ang gobyerno ay hindi naniniwala sa kwento ng maletang ito. Bakit pag si Martin Romualdez ang tinuturo, naniniwala sila? Bakit pag iba ang itinuturo, mga kababayan, niwala, hindi credible yung Maleta Boys? Credible lang pag tinuro si Martin. Diyan nga nakakita ng ganong ori ng sistema, mga kababayan. Pag si Martin na itinuro, guilty. Pag yung itinuro, yung iba, mali. Kasi hindi credible yung nagturo. Pag si Martin tinuro, credible na. Anong standard ang pinagbabasehan ninyo? Anong batas ang pinagbabasehan ninyong ganyan, mga kababayan? Kaya bakit si Romualdez lang ang gigipitin nila? Ang pagipit sa isang tao gamit ang testimonya ng mga napatunayan, mga kababayan, na sinungaling habang pinaliligtas ang iba, ay hindi pagpapatupad ng batas ang tawag diyan. Yan ay yayagang panggigipit sa politika. Yan ang tawag dyan, mga kababayan. So kung ang testimonya ng mga Maleta Boys ay itinuturing, mga kababayan, na kasinungalingan at walang silbi laban kina Loren, Mark Villar, kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva, at sa mga idinawit na investigasyon ni Pia Cayetano, wala ring anumang legal na karapatan ang ombudsman na paniwalaan ito laban kay Martin Romualdez. Tama po? Ayan man lang yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook.
Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.